In this video, there are two things na ituturo ko sa inyo. First is yung simple lang, paano mag-start mag-spot trading or futures trading dito sa Bybit. Second is, paano mag-basic technical analysis. Ano yung mga indicators na basic na napaka-importante na madalas ginagamit ng mga tao. Alright? Disclaimer, hindi po ako magaling mag-technical analysis, hindi po ako magaling maging isang trader, scalp trade, hindi po ako magaling sa ganyan. Pero ituturo ko sa inyo yung mga technical analysis, yung mga indicators na ginagamit ng karamihan, no? Most commonly used na technical indicators. First is, syempre, kailangan natin ng pera. So, usually, mag-P2P tayo dito. And pag nag-P2P tayo dito, pag nakuha mo yung pera mo, pag nag-cash in ka na, mapupunta yan sa funding wallet mo. So, kailangan mo muna yung ilipat sa Unified Trading or Spot and Futures Wallet, no? Kasi mapapansin mo, pag nag-try tayo mag-spot trading ngayon, wala tayong pera. Kita mo, 0.0 ang available balance natin. Kasi ang pera natin ay nasa funding wallet. Kailangan muna natin ilipat yung pera natin sa Unified Trading. So, lipat natin yung $151. Ayan. So, nalipat na natin. Pwede tayo mag-start mag-spot trading or mag-futures trading. So, sa spot trading, simple lang. Kung meron kang gustong bilhin, pwede mo nang bilhin agad. Pwede ka mag-limit, pwede ka mag-market. Marami tayong mga assets na available sa Bybit. Ayan, sobrang dami yan, no? So, kung nandito yung hinahanap mong token, better, hanapin mo dito. So, ayan. So, makikita mo, ito yung chart natin. Merong green, may red. Green candle, big sabihin, tumaas. Red candle, big sabihin, bumagsak. Meron tayong time frames dito. 4 hours, 30 minutes, 15 minutes. So, dito pumapasok yung technical analysis, yung mga indicators. Kailan ba tayo papasok? Kailan ba tayo bibili? Kailan tayo bebenta? Alright? So, dito natin gawin yan sa USDT Perpetual. Sa USDT Perpetual, ito yung mas kilala bilang futures trading. Kasi dito tayo nag-speculate, nag-gamble, nagbe-bet kung tataas or babagsak ba yung isang asset. So, for example, sa chart natin nakikita natin ngayon is chart ng BTC. So, dito, bebet mo. Kung dito ako pumasok, tingin mo ba mag-long siya, mag-green candle ba siya, or mag-red candle siya? So, pipili ka kung short or long. Short is babagsak, long is tataas. Alright. Next is, ano ba yung mga indicators na madalas ginagamit ng mga tao? Yan. First, syempre ito, default na yan. Volume, makikita mo yan. Dito sa volume, makikita mo kung gaano kadami nagsisell. So, kung mas mataas yung candle, ibig sabihin, mas malakas yung volume na nagsisell. Ayan, no? Mapapansin mo. Ang laki ng selling nangyari dito sa April 12, 6:30. Ayan, 6:30 PM. Mapapansin, ang laki ng binagsak, di ba? Next, mga ibang indicators, marami tayong indicators na available dito. Ayan, sobrang dami. Pero syempre, ilan lang dito yung talagang ginagamit ng mga tao. Isa na yun yung RSI, yung Relative Strength Index. Kasi dito makikita mo, meron tayong parang isang violet line dito, no? Violet na area. So, ibig sabihin, pag lumampas dito sa baba, bumagsak dito sa around 30, pababagsak, ibig sabihin, oversold na siya. Kumbaga, undervalued na siya. Again, this is not guaranteed. Mapapansin mo, bumagsak na dito yung line, pero makikita mo, bumagsak pa siya lalo. So, hindi ibig sabihin nun, it's time to buy na agad once na lumampas siya sa gray area, no? Isa lang yan sa mga indicators na makapagsabi sa'yo na if good to go ba or pwede na bang bumili. But it's always not guaranteed. That's why people use other technical indicators pa, no, para magkaroon ng mas maraming confirmation. So, yun ang ibig sabihin nun sa RSI. Pag bumagsak dito, ibig sabihin oversold na. Masyado ng undervalued na. Pag lumampas naman sa taas, ayan, pag lumampas sa taas, ibig sabihin overbought na. Sobrang greedy ng mga tao na at some point, mas malaki na chance na bumagsak. Pero mapapansin mo dito, itong pinamataas, nag-overbought na siya na around 85. Ayun na, medyo nagiging choppy na, then nag-start ng bumagsak. Ayan. So, isa to sa mga pinakagamit na technical indicator. Next na indicator na madalas nagamit is yung moving average. So, gagawin natin yung moving average is yung moving average cross. So, dito, ini-indicate nila, depende kasi mas maganda tong ginagamit sa tingin ko, in my opinion, is sa mga longer time frame, 4 hours, 1 day, or 8 hours. Dito sa MA cross, mapapansin mo, meron tayong orange line, light orange, at meron tayong green line, at meron tayong darker orange. So, ang ini-indicator nila ito kung time to buy na or time to sell na is if pa nagko-cross na yung
Green, pabagsak. Papunta dito no. Pag lumampas na siya, ibig sabihin dito is baka nanganganib na, no? Pwede na tuloy-tuloy yung bumagsak. Kaya mas madalas to ginagamit sa mga longer time frame para mas pulido o mas confirm talaga. Kaya mapapansin mo dito yung green, for example dito. Yung green dito, ayan, nag-cross na siya sa darker orange. So indicator yun na medyo downward pressure na. Ayan, makikita mo ganyan. So pag medyo nagiging choppy na, mukhang babalik na sa orange, mapapansin mo, nag-cross na naman siya dito and nag-start na siyang umakyat. So nag-cross ulit, bumagsak, fake out, umakyat konti. So isa to sa mga madalas na ginagamit din na indicator. So pansin mo, marami pa tayong ibang mga indicator na ginagamit. Meron pa din tayong stochastic, no? Stochastic RSI. So parang same yan sa RSI, iba lang yung mas sensitive lang in my opinion, no? Again, di ako magaling mag-TA, but in my opinion, parang mas sensitive tong TA, mapapansin mo mas volatile yung galawan niya. And parang for example dito, nasa gitna pa lang pero dito nasa oversold na kagad tayo, no? So mas sensitive siya. So itong mga indicators, the more, syempre mas maganda. Kasi mas marami kang confirmation na pwedeng, kumbaga, tumataas yung conviction mo. Pag mas marami kang nakikitang indicators na nagko-confirm sa thesis mo kung babagsak ba siya or tataas. Mga iba pang indicators na ginagamit is Bollinger. Ayan, madalas ko din narinig yan, Bollinger. Pag masyado nang madikit, ibig sabihin, medyo nagko-consolidate na, pwede na siyang bumagsak. Ayan, pag lumalayo, ibig sabihin, malaki yung gap. Yan ang Bollinger. So sa mga gusto na mag-start mag-trading, sakto meron akong special event or special campaign sa lahat ng gagamit ng referral link ko. Ang link ay nasa description. So meron tayong 100 USDT position airdrop. Ayan. Kailangan mo na i-complete yung mga tasks. May makukuha kang voucher. Gamitin mo tong voucher. Pwede kang mag-profit. Gamitin mo yun pang futures. And also meron tayong global campaign, no? Bitcoin halving special. So meron kang get a share of 200,000 USDT prize pool and stand to chance win BTC airdrop. So kailangan mo lang mag-register. So itong dalawang link na to, ililive ko lang din sa description. So pindutin nyo na lang din yun doon. Alright, so if meron pa kayong mga questions regarding sa spot trading, sa Bybit, or sa mga technical indicators, leave na lang yung comment nyo sa baba and try ko siyang sagutin. Yun lang. Thank you. Bye-bye.